Ini nga paraanon nga okasyon ang pagsalinduro ini nga bihilya ang piyesta din nga katalingban San Roque. Dito natin pagpahayag, ito natin pagkarawat, ang aton pagtuo, ang modelo ito natin Kristohano nga pagsunod ni Senyor San Roque. Pagkaroon natin na ni pag-ampor, sigadman na ni panabang para ang malipayon, malinapos ang malinaw na pagsalunod ng piyesta na nato 2025. Kung ihapon, ang pag-ampuhan nato mga kabutuhan ng mga magsakit, grasyang katambalan, kamubayan, kadasig ang pagtuo nato sa Diyos, tilong nga makakahatag ng kamubayan, nabinakan anak Corita, Alberta, Limpa, Visitasyon, Sudon po Maria, Sali. Muna gihapon ang pagkampuluhan ng nato mga kabutuhan nagyaw na nato, kamatan ka. Nabinang Pangulo ito nato simbahan Katoliko, nato sa Papa, nga magbungaan iya mailugon nga pangalangan ang mga tupa ang Ginoo. Yan pagkaangkon niya ang panaan malagkaron nga ginabuhi langit ng Diyos nun, kasi nagkakawasan. Puna gihapon mga kalag nila Celestina, Zacarias, Severino, Lucrecio, Zigonaya, Henry, Consita, Paulita, Jeronimo, Guillermo, Pastor Mailan, Chris, Mikaela, Conrado, Carlota, Enrique, Ramon, Patrocinio, Gloria, Rita, Laila, Nicanor, Melchor, Los Diosdado, Gaudencia, ang ina, Sudora Violeta, Verificación, Benedicto, Olio, Silver, Hector, Rafael, Hermes, Jonathan, Oscar, Antonio, Dennis, Noel, Expedito, Jeffrey Bacarno, Correpredo, Octavio Senior, Octavio Junior, Mario Portonato, Domingo Vicente, Otonia Leona, Concepcion, Ignacio Rodi, Nila, Lilia, Roni, magandang nga mga kalag, hapon, gato, lagi ng mga pinagagalintan. Nga napagandang natin pagsaurog ini nga santos nga buhat, panungdo nga upapasuritaan na yan aton mga sala. Nagtutugan ako ang makagaraho nga Diyos, so iyo akong kabutuhan, na nakasala ako hapon na muna, pulong buhat upang pasigaya, tumunan akong sana, akong nasala, sanglit na nangamaya ko kang Santa Maria Virgen, ang mga angel ng mga santos. Kaluyan ang kapitahan makagaraho nga Diyos, pasaylo na natin mga sala, nagdadon kita, nga Tuhan kinabuhi nga nadayon.
Kapagarahan mo panay katapusan nga Dios, idaan misteryohan Pasko ni Kristo imo anak. Intindog imo intas sa putanhan paghiuling nga nahaning ang katawan. Itulod nga maipakita namon dinahamon kinabuhi, ang pagtuo nga amon malipayon nga king papasamwa. Pinaagihan amon Ginoo Hesukristo imo anak, nga upod hanimo ang Espiritu Santo, buhi o naghahani, Diyos sa dayon nga mga katulikan. Pagbasa, ikang ng mga buwatan mga apostol. Hanakyayakan pa ang mga tao ni Pedro o Juan, nagkaabot in kabalian, ang pangulo han mga gwardya han templo, o in mga Saduceo. Napumutira kay ang duwa nga mga apostol, nagtinutduhan mga tao nga nabanaw ni Jesus, na nagpamatuod ini nga may pagkabanaw ang mga patay. Sanglit, hindapupira ng ginpriso nga dahang pagkasunod nga adlaw kay tigabi na adto. Kundi tinuo indamo nga nagpakabatihan mensahe nga inabot nga hindi makayupot ang mga tao. Han pagkabuwas, nagkatirok dito Jerusalem ang mga pangulo nga Hudeo. Ang katigurangan nga ang mga magturok-duhan balao. Nagkita in mga labaw nga mga padi nga Anas, nga kan Caifás, kan Juan, kan Alejandro, nga nagiba pa nga mga sakop kan palimalay, ang labaw nga padi. Ginpatuba nga era ang mga apostol nga nagpakianan era. Ginunan o niyo ang pagbuhat niyo. Ano ang iyo gahong? Nagkantanay ngaran ang iyo higdami. Binato ni Pedro, han puno ang Espiritu Santo. Mga pangulo han mga tao, ng mga katigurangan. Kung din papakianan kami yan na, may tungo dan maupay nga among gimbuhat, hindi nga lulit, nang kung ginunan o nga maupay na iya. Kinahanglan masayod ka mo matanan, ngan ang tanan ng mga tao wa Israel. Nga hindi nga tao nga natin buga iyon kubangan, na upay yung pinaagihan gamo, hangaran ni Jesucristo nga taga Nazaret. Nga iyo ginray sa nga krus, kundi ginbanaw ang Diyos. Amo ini Jesus, ang ginahandihan ng kasuratan nga Nazaret. Ang bato nga gintamay niyo nga magtirindog ng balay na himulugod nga labing ka-importante nga bato. Hiagian ang katalwasan pinaagod lahaiya. Kaya bugos nga kalibutan, waray laing nga ngaran na inahatag ang Diyos ang mga tao nga sadang makatalwas sa atin. Ang pulong ng Ginoo. Salmo responsoryo ang baton, ang bato nga ginsikway, han panday nga tanan, nahimo nga ulo nga patungkuranan. Ang bato nga ginsikway, han panday nga tanan, nahimo nga ulo nga patungkuranan. Pasalamatin Ginoo, maupay hiya, kadayunan ko dan iya paghigugma, ang katawhan ng Israel pagpasigna, kadayunan ko dan iya paghigugma, tanan nga nahadlok ka iya pasigna, kadayunan ko dan iya paghigugma. Ang bato nga ginsikway han panday nga tanan,
nahimo nga ulo nga patukuranan. Bato nga ginsikwayhan panday nga tanan, nahimo nga ulo nga patukuranan. Kanan Ginoo budini binuhatan, pagkadako ito nga kahiburungan. Ini ang adlaw han pagdaog han Ginoo, pagkalipay kita ngan magsaurog hito. Ang bato nga ginsikway han panday nga tanan, nahimo nga ulo nga patukuranan. Talwasa kami, talwasa o Ginoo, tagihin kagawasan na hangyo haimo. Anaabot han Dios unta bindisyonan, anakan ni hakanan Ginoo ngaran. Tatagan kagud namon hin kaupayan, ikang didto han templo han Ginoo man. Dios ang Ginoo naging maupay haamon. Ang bato nga ginsikway han panday nga tanan, nahimo nga ulo nga patukuranan. Ang bato nga ginsikway han panday nga tanan, nahimo nga ulo nga patukuranan. Alayon pagkatugtaw parang santos nga Ebanghelyo. Ang Ginoo manahaiyo. Kinuha naman ni Evangelyo na sinulat ni San Juan. Nagpakita liwat ni Jesus nga tuhan niya mga tinon andito halalaw ang Tiberias. Sugan ini aniya pagpakita, puro sa hira Simon Pedro, ni Tomas ang tinatawag na Karuha, ni Nathaniel, ang taga-Kana ang Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, nga duha pa nga mga tinunan ni Jesus. Nagsiring ni Simon Pedro nga ira, mangiris na ako. Maupod kami, nagsiring hira. Sanglit kinanto hira, nga pinalawon hira, kundi waray kong hira, nadakupan to nga bukos nga gabi. Antisirang ng adlaw, tinindog ni Jesus sa baybayon, kundi waray makakilala ang mga tinunan nga ni Jesus ngayon adto. Nagsiring hiya haira. Nakadako pa ka mo? Waray. Binato nila. Nagsiring hiya haira. Huluga niyo pukot hatunguhan sa kayan na makakadakop ka mo. Sanglit ginhulog nila ang pukot nga waray na hira pakakaakos si pag-al sa tumudan kadamuhan isda. Nagsiring kan Pedro ang tinunan nga hinigog man ni Jesus. Hamo hiya ang Ginoo. Ang pagkabatid ni Simon Pedro nga hamo hiya ang Ginoo, iginbakos niya bado kay lubas man hiya ng linokso nga tuwa tubig. Dinoo nga baybayon ang iba nga mga tinunan nga nagbubutong han pukot nga punuhin isda kay dili man hirahara yung tabi may mga kaunungan lang kadupa. Paghawas na nila, hingkit na nila yung mga baga nga may ginsusog pa nga isda ng mga tinapay. Nga nagsiring nga ira ni Jesus, pagdara nga dihin mga isda nga iyo pala nadakop. Sanglit sila kay Pedro nga ginbuyog niya nga tuha baybayon ang pukot nga punong hindag ko nga mga isda. Usa kagatos kaliman kag tulog nga tanan. Walay mag-isi ang pukot, bisan kung damo hinduro ang mga isda.
Nagsilinghi Jesus sa ira, kaningan pamahaw kita. Waray ko ng mga tinunan nga hasin pagpakiana haliya, hinto ka, kinasayon man nila na amuhiyaan Ginoo. Sanglit binaon ni Jesus, ginkuha ang tinapay, naniginhatag ang ira, nang sugad man ang mga isda. Amoy ni ang ikatulong na pagpakita ni Jesus, haniya mga tinunan, katapos niya mapanaw. At mabay nga sumatan atong katalawasan. Dahil pa, kalikod mabay ka, kuno pa yung nagkaranak ng mga parangyan. Ato na yan, pagpakan ng Ginoo, ini nga maraman ng okasyon na tawag sa Salindoro, mga kabutuan. Mabalay kong wala, no? Ang konteksto, hindi nga ato niya napamalandong. Tika nga ako hindi pagtikang itong pagsaliburo nga na gana, ang tuntugyan na, ang konteksto ada ko rin dahil itong mga himayamon na sugadman, maninahubon nga pagkamanhaw nga naton, magturutog o sugadman na naton agaron. Sa lipawan ng ating pamalandong, sumadahon rin eh. Pinagit ito sa natima. Ang tema itong ating pamalandong, ang napanhaw nga Kristo, amo hiyakan Ginoo, ang nagabutan no, diniyay naton ng Ebanghelyo. So, ginpapahayag na aton nga just a short recap, kakulog na akong sharing, nga hindi matag na mga tinunan na natin Ginoo, naging kikilala ng mga apostol, practically they were upset and they were so disappointed. Kaya ang ginaging susunod na magturutdo na Mesiyas na magtalanos ng kalibutan, ginray sa cross, namatay. So because of that, as I have said, business as usual. Ang ito karang siglo, no? Ito nato pagtikangin na nato ng Ebanghelyo. Meaning, iraan ay ginbayaan, ang irang pagiging para pangisda ng simbolo iraan ay kan Kristo. Pero hantak na nga una-una nila nga patay na si Kristo. So tungod ang nila hataas na expectation, waray nila makarawat dan waray nila makakatugod doon ba nga nabanhaw ko si Kristo. So para nila waray na pa rin. Balik na lang kita. Ito ato usual ba nga atong trabaho ato. So ang nakabutang bumalik irahan nila pagka para pangisda. Siguro, ilan talaga kasing-kasing sayang ang panahon na ito. Na pira tunay katuig na sinunod-sunod kita kay Kristo. Pero kabutuan, sayang kita nga ni Kristo makinuuron. Si Kristo won't let us down. Kaya awit o pariksikon ay Ebanghelyo ni San Juan. Na naghinabi si Kristo, ako ang dalan kamatuunan. So, di ko niya fake. Tinuod doon. Nga, sugad man, dahil itong pagpilian ni Kristo, hindi nga mga ordinary na mga taga-Galilea, bisan bumalik na hira nito nila mga Italian nila kinabuhi ko nila mga professional na mga mangirisda. I would say, my dear friends, nga, Kristo o sana Ginoo nga waray plan B. Kaya sigo nito, sure na sure ko ni Kristo. Ang katanan nga iyang gibuhat, ang katanan nga iyang mga desisyon. Kaya sayo ba kita, ang Ginoo perfecto. So kung perfecto hiya, ang katanan nga iyang gibubuhat, diri ka magsasayo. So kung sugad man ni nanghihina mo, ini nga gitatawag nato nga pesak. O gitatawag nato nga paglabay. Ang pagtanapok, di ka nagkasisigmo ng pagkapawa, di ka ang kamatayan nato, ang kinabuhi. Kabahin mo dito, ang kahimpitan, di dahil ito plano sa Diyos. So, di na naman ito niya pagtawag, hindi nga mga ordinaryo ng mga tao, waray niya plan B. Kaya Simon, bisan ini, ng mga taga-Galilea, maupay na nila ang panahon na si Kristo nagkakagimo yung mga extraordinary, no? Nakakabuhat ng mga milagro, nakadahira. Pero ang tak na lang ginagawa ni Kristo, nakahira. Pumalagim, no? O sa dinhing Pedro, ano? Nagtry ito, ginlingon ni Kristo makatulog. Pwede ito si Kristo, ay, kaupay na niyo kung pangahon. Ang tak na lang na anak may kasakit, nakaig ka mo, no?
Pwede ito niya liwanan at salita. Pero ni Kristo ay plandi. Sigurado man niya. Di ka magsasayo. Sunday, ini man ka nga mga tinunan, aking malaki nga wala na magpaabad. Ni Kristo permanente nagpaabad. Hinbalik ko niya. Ini nga pinmaya haya. Sigurado lagi ni Kristo. Gani iya papahayag niya mga pinili pa. Nga mga kapatid, no? Waray ako magsayo ang akong panaan. Tinoon ang anak ang tao, di ba? Kinsaling ko na iyo, nga diri all the time, gahayahay maan life. Kaitutubyan talaga ako, kakastiguhon, tampalohon, tosongkon, nakagiliran ka, ibarat siya kadaan. Pero, ang sarin, ayaw ka bukong, no? Kaya hindi nga tanan, klarado na, mapapanaw ako. So, asin ko na hinabo. Ini din nga pagpakita ni Kristo nga rin, nasa hindi katapusan nga rin niya. Ini ani katulog ang pagpakita ni Jesus, aniya mga tinunan, katapos niya mabanhaw. So, wala kapakyas ang plano. Kaya precisely kay Ginoo, absolute ko niya. Dahil ikikilala nato ng Ginoo nga sumong bunong. So, pagsigong ito ang pinakamataas na pagkamagupay na. Pagsigong the best. So, hindi ko kumakalpak. Kasi sigurado niya. So, iyang ipapakita niya. Dahil doon niya mga pinili. Papakitawan ka mo nga ako na panhaw. Sige. Ini ni Pedro, ngayon nga mga anak ni Zebedeo, bumalik man nila pagkapangisdaro. O, nasa gini. Bukos nga gabi, hira, nagpalawag ko, no? Pero, remember, mga professional ini, meaning maaram hira, hantak na din makakadakot bahira. Maaram ini na tumayin. Kaya professional mag-irista. Pero kita daw, no? Nasa diri. Maupod kami, nagsaringira, saglit tinato hirangan, pinalawod hira, kundi waray good nira, nadakop hato mapupos na gabi. Professional na ini, ha? Ayan. Si Kristo by profession o sa kapantay. So, di na, nakatiming ni Kristo. Yan ang papakita ko iyo, na tinuod ako nga Ginoo. Nawaray ka mo magsayuhan ko ni pagsunod na pagkumitar ang iyong kinabuhi ako. Ipapakita ko iyo na ako waray posible. So, ini mata na siya, bukos gagawin waray niya ng anak ko. Pero anong si Kristo? Anong iya instruction? Huluga ang iyong pukot. Hatuuhan sa kaya, Kristo na nagyakan. Papakitaon ka ka mo, hindi ka mo mapapakyas. I would let you down. Nasi, nga nakakadakop, makakadakop ka mo, sangit ginhulog nila ang pukot, nanwaray na hila, pagkakaakos, o, hinpag-an sa tungod ang kadamuhan isda. Ano ang kriksiko nini? Masalin nga pagpahayag, na bisan haluyuhan ko lang itatawag nato na kasakit, haluyuhan ko lang itatawag nato na pasyon na nato Ginoo sa Kristo, He remains in control. Because He is a God. Sabi ko sa hindi nga pagpahayag, na dahil itong pagpilian ni Kristo, hindi nga mga mangirisda, may niya panuyong nga puro taas. Because this time, ibabalik na ka mo mga kapatid, kay may dako, ipapagbuhat na iyo. Kay amin ni nagkaburuto na nagpadara ako. This time, dili na ka mo mga parapangista ni isda nga dadagan, kundi magiging parapangista na ka mo katawan. Kaya sigo di ka mo magiging misyonero. Salitang istrakya, akanto ka mo manubos nga kalibutan, ipasamuan maubay nga sumat. Ano itong mamabay nga sumat? Dahil Kristo, ako hiya ang Ginoo. Kaya ang dalan, waray katalwasan apart from Christ. At kamatuuran ana na kang Kristo. Kay hagawas ang pagtulunan ni Kristo, ito tinuod, buwa ito, faith ko ito. Nga ni Kristo ang kinabuhi. Tungod kay, iya man na natin magtaranwas, na hiya lang ang makakahatag, ang malungtanong na kinabuhi, unugin kalipay kamuhayan.
Sa ibang kabutuan, makikita natin na masasay ka natin. Kung ano ipapil ni Kristo, makatubanan ng pagkanwa sa aton. Kay Kristo ang nagiging tulay, basi mahibalik ang ato maupay na relasyon nato sa Diyos. So much so that when our Lord sacrificed His life, He opens the door for us to the Father. So much so nga nagkagamayan na kita higayon na makakasunod kita ang paraiso. Babalik mo ko. Dinahan pagsayop ang tao, agihin pagsupin ng pagdumiri, ang pagsunod ng pamaagi ang Diyos. Nasanhan, no? Ang langit, tungod ito ang pagkiparako, tungod ito sa langit. As ito nga, may nungdanon ko yung ipadara ni Kristo. Otherwise, wala magkakasunod na langit, kaya nasanhan man. So, kinahanglan ma-restore anay ang maupay na relasyon. Agihan ito ang pakasalahan tao. Hino man ang magkakabayan. Kaya hindi mo kita magkakabayan, kaya hindi mo man na kita. Hinod na sasakitan, sigot ka na lang ang kaistorya. Ang hino mo? Ano tamang pagbayan? Ang atong sayo? Kaya kita tao man, ginoo man ito luna, no? Sigot ka. So, kinahanglan, ang mabayad, ginoo ihapon. Para there is compatibility. Kaya hindi man, it magre-representa ng tao na magbayad. Si Kristo. Salita natin pagkilala kay Kristo, Kristo tao, at at the same time, Kristo Ginoo. Duha iya na tura. So, di dahil itong paghalan ni Kristo, iya kinabuhi ang Diyos, kay Diyos ba iya? Nalipay ang Diyos naman. So, nakuha ito yan, natangan ito nga nakakaulang, di dahil itong atong relasyon na ito sa Ginoo. Sa nilaabre, pagbalik. So, kita nga tanan na nagkatitirok din mga kapatid, mayroon na tayong pag-asa. Ang tulusan na theological statement, we are already redeemed by the Lord. Kaya nagpakamatay na Kristo. So, open na ito niya. Di na ito ngataknak na kita mahiusa na mahiuling kundi kita tikang. Tikang na kita sa Diyos. Ano ang panuyo sa Diyos? O natikang kita iya, hinahanglan mabalik ng kita iya. As ito, kung may nangani patay, may piniran nga dito, anong lumon nila, may nagiba nga ako nila niya na nagbubutang ito nila na tinuwan. It makes sense. Hindi ito lumon, ginbutangan nila, kapag hindi nila lumon, ginbutangan ng lumon gani, nakabutang nila, going home. Tama ito. Ang kamatayon o sa kapag-iulit. Saglit, hahalaro nga namatahapag too, ang kamatayon, ang Kristohanon ba, na pagsayod, hindi dapat kahatukan. But death must be welcome. Tungod kay death is a liberation. Death is freedom. Kung ano man ito nakakaulang, kung ano ito mga kapos, di niya kalibutan. Kasi nag-aampo kita. Na natin mag-ampo, aton ginuusa, kinahalan natin, pinaagi ito natin, tulay. Amin ko si Kristo. Salita sa ikabutuan, pinaagi haiya, tidak haiya, upod haiya. Inumat nga iya? Ni Kristo. Kaya Kristo la, pinaagin iya effort, pinagin iya kinaniya.